Hindi na daw alam ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, ang kanyang kinabukasan dahil baka papatayin na siya ni Marcos, mga kababayan, kinabukasan. Dahil ginawa na daw nila lahat ang kanilang makakaya, mga kababayan, para ipa-impeach siya, kasuhan siya, ipakidnap pa ang kanyang papa. Pero andyan pa rin si VP Inday, mga kababayan, lumalaban. Kaya ang pangamba niya, baka ipapategi na siya, mga kababayan, ni Ngagba. Si Ngagba na panay photo ops daw, mga kababayan, dahil walang ibang ginagawa walang accomplishment. Puro pasikat lang, mga kababayan. Kaya pinaulanan siya ng malulutong na bobo ni VP Sara Duterte, mga kababayan. Panoorin niyo po. Alam niyo, nung bumagsak yung ratings niya, napansin niyo, nagpo-photo op siya na nagtuturo Picture dito, picture doon. Ayun, ang sunog. Ganyan. siya, nagpo-photo op siya, nag-ayos siya ng blackboard. Mga bata, basahin niyo ito. Pato. Anong sound ng pato? Quack, quack. Ngayon, nagpo-photo op siya sa drugs. Photo op sa drugs, mga kababayan, na para pang niyukuan. Let's bow down our head and sniff to inspect kung totoo nga ba ang mga drogang ito. Ano yan? May pagganyan-ganyan pa siya, mga kababayan, Baka mag-iba ng kalidad daw. Ano nga ba yung pagganyan-ganyan niya sa kanyang kamay daw? Dapat i-test daw ang drugs dahil baka pinalitan na daw ng ibang substance. Wow! Hindi kasi ito talaga photo op ba? Trabaho ito ba? Etong kay Sara, mga kababayan, ang sabi niya, pero etong ginagawa ko, inisyuhan siya, mga kababayan, nung nagpupunta-punta siya, mga kababayan, sa ibang bansa. Ginawang big deal ng mga bangag. Kasi baka patayin na nila ako bukas, ma'am. Kasi Baka patayin ako na na ang nila ako kasalanan bukas. ng lahat. In-impeach na ako, ma'am. Kasi hindi pa ako na-impeach hanggang ngayon. Nasuhan sa NBI, sa ombudsman, tinanggalan ng budget, tinanggalan ng security, mga kababayan. And I think ang susunod nandyan is, alam mo yon, parang itigi na lang natin itong babae na ito para Itegi, mga kababayan, gurgurin. tapos na yung problema ng administrasyon, hindi ng bayan. Administrasyon. Problema ng Hindi ko masagot. administrasyon. Ma'am, kung buhay pa ako bukas, See? Posible, mga kababayan. Paano kaya mapapanagot si ngag-ngag, mga kababayan, kapag wag naman sana, Lord. Natitirang pag-asa natin si VP Sara, mga kababayan. Protect VP Sara. Protect VP Sara. sinasabi ko na nga yan noon, diba? Hindi siya, may karakter silang ganon sa mga kalaban nila sa politika. Panggigipit. At tatak Marcos, mga kababayan. Yan talaga ang karakter ng mga Marcos. May behavior sila na ganon sa kalaban nila sa politika. Kalaban nila sa politika. Di ba hanggang ngayon, noong panahon ng kanyang tatay, mga kababayan, marami pa ang mga missing person na kalaban nila sa politika na nawawala hanggang ngayon, mga kababayan, hindi makita yung katawan. I don't know how to state this better, pero you are dividing the country. Your impeachment is somehow dividing the country. Hindi man ako ang nag-file ng impeachment ko, sila ang nag-file ng impeachment ko. Madami ang nagsabi sa kanila na hindi yan ang totoong problema ng bayan, but Gusto nila i-demolish si Sara para hindi na makatakbo, mga kababayan, sa 2028. Ang sabi, bakit naman masasali daw si BBM, mga kababayan, na hindi naman daw siya tatakbo sa 2028? Takot si BBM na maupo si Sara na talagang mapapanagot siya, mga kababayan. Kaya sa mga nagsasabing wala daw kamay dito sa BBM, pareho-pareho silang mga may interest, mga kababayan. Sinatambalos-los. sila nakikinig. So, We move on to the last two topics episodes. Ma'am, may mga pumupuna po sa mga po sa Australia, kami na kanya mas Pinuna daw ang kanyang mga travels, mga kababayan. So once Na personal niyang pera ang ginamit niya, ha. Sinabi, paggalagala lang daw. Bumalag si Sara. Dahil kahit nagta-travel si Sara, mga kababayan, mayroon pa rin siyang ugnayan doon sa mga tauhan niya na nandito sa Pilipinas, sa OVP. control on is the office still functioning? Kayo po ba as Vice President ay nakakapag-even in your personal alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi nila naiintindihan. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Bobo lang talaga, Bobo lang talaga. Yan ang sagot.
I'd likely Or both? lean doon sa latter. Kasi Oh, mas naniniwala daw si Sara mga kababayan doon sa latter. Oh, anong latter? Yung bobo. O Bob, ang administrasyon ni Marcos. sa lahat ng mga desisyon nila lately, Kabobohan. Mm. ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba, na nanonood Kami ng rin. ibang bansa sa atin. Oh, kami rin. Ganito yung Ang iba, grabe, kabado na mga kababayan kung paano, nung gagawin kung mayroong gera, mayroon ba tayong enough na reserve na oil. Si BBM, impeach! Mga animal. estado ng, this is the state of Picture dito, picture doon. Oh, pato dito, pato doon. the nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, Hindi katulad ni BBM na talagang gastos ng gobyerno mga kababayan. How about nung nanood sila ng racing, Grand Prix? No? Andun pa ang mga tambalusdos mga kababayan, sina Sandro Marcos at iba't iba pang mga personalidad. Malamang sa malamang gastos yun ng gobyerno. gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Di yan pamamasyal dahil walang day off si Sara. Patuloy pa rin niyang minamandohan mga kababayan yung kanyang mga tauhan sa Pilipinas. Mabuti nga yun, hindi siya gumagamit ng pera ng bayan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun Pwede naman siya magtrabaho online mga kababayan. Oh. Anyway, inuutusan lang naman niya ang kanyang mga tauhan kung anong gagawin. And then, aside pa dyan, minimit niya ang taong bayan. Ang mga OFW mga kababayan na sa ibang bansa. Galit sila! May trabaho kasi si VP Sara sa DepEd mga kababayan. Oh, ginigipit nila. Ngayon, napupunta-punta sa mga kababayan, ibang bansa. Sariling gastos niya ha? Minit ang mga Pilipino. Galit na naman sila. Oh, dahil mga bobo ang mga Marcos mga kababayan ang grupo ni Bangag. yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, parang tulad ng speculation. May mga bansang pinupuntahan mo, ito po ba yung dalawang bansa? Australia at Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko. Bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan. Ayun, umulan ng bobo mga kababayan. Sila. Oh. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron Ito pagpunta-punta ni VP Sara sa ibang bansa mga kababayan hindi sana ito mangyayari kung hindi nila pinakidnap si PRRD. Ang lahat ng ito mga kababayan ay mayroong kaugnayan doon sa pagtatanggol natin sa isang Pilipino. Hindi lang ordinaryong Pilipino dating presidente. In fact, the best president sa Pilipinas. Naniyurakan ang karapatan at nagiging simbolismo mga kababayan sa pagyurak din sa ating sovereignty. Kaya ang ginagawang ito ni VP Sara, pinaglalaban ang ating sovereignty mga kababayan na hindi dapat tayong papakontrol sa mga banyaga. Wala nang jurisdiction Wala nang karapatan ang mga bangag mga kababayan, mga ICC dyan kay dating Pangulong Duterte. silang gusto basahin doon, good luck. We move on to other matters. Last three question. Pag mo pamupo sa other matter, pakbakan mo pa si Ngagba. Yung President Bongbong Marcos says this ongoing drug campaign is guiltless compared with that of the Resources Administration. To quote him now, sabi niya, despite the fact that kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbes na gano'n na ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. What is your reaction? Well, it remains to be seen if the bloodless oo, yung nagyabang si BBM mga kababayan na. Ganito dapat ang war on drugs, bloodless. Anong war on drugs? Wala nga kayong ginawa, kundi tumanggap lang mga kababayan nung droga na nakuha ng mga mangingisda. Hindi nga nila inoperate yun. Tapos biglang naging accomplishment nila mga kababayan. drug war will be successful, no? So,
let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. Ngayon pa lang sablay na. Dami ng bangag eh. Oh, daming bangag mga kababayan talaga. Last two questions. Jen. Comment lang din po sa sinabi ni BBM. Yesterday po kasi kasama po siya dun sa mga deceased na floating siya po and tiniyak niya po na hindi na makakalabas ulit yun sa market and kanina rin nasa event siya kung saan in-instruct yung mga comments na din. Yung nagsunog na siya ng sabo kanina mga kababayan. Kahapon parang, ano mo, inamoy ba yun? Bakit nakayuko siya talaga mga kababayan? Yun, sinunog na. Alam ma'am, trabaho ba ng presidente ang Oh, sirain ng ebidensya ng ano? oh. Kaya nga, propaganda, photo ops na, di ba? Hindi ka naman kailangan nandun. Pasikat na naman mga Hindi yan kababayan. Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Kaya nga, papansin. Tapos, di ba, pagsira niyan, aalingasaw pa yan mga kababayan. Baka makalanghap ka pa dyan. Malis ka dyan, baka magpositive kang bigla. Frustration lang. Frustrated sa Rated. ginagawa ng administration. Kasi Kami rin. hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun eh. Dapat Pangit. paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Para sa kanila mga kababayan, gandang-ganda na sila sa kanilang sarili. Sina BBM, sina Claire Castro. Papunta na kami sa paputi. Are you attending this one? Of course not. Of course not. Last question. Bakit ako aaten ng so? So na. Common science. Oh. Part lang ng game plan yung decision ng ombudsman na magsagawa na ng investigation allegedly dun sa sa confidential fund. Bakit siya ang tatanungin mo? Doon ka magtanong sa ombudsman. Oh, yung issue na naman ni Saba mga kababayan, ng issue tungkol sa ombudsman, galing-galingan si Saba. Since June 11 lang daw pinorward ng House yung kanilang committee report, and then after 4 days pinadala ka na raw ng to comment within 10 days. So part daw yun ng game plan para unahan yung impeachment case mo. Anong comment mo yun? Part ng game plan nila. Ng ombudsman kasi since si ombudsman ay appointee ni former President Duterte. Okay. Kung madidismiss yung case mo sa ombudsman, magkakaroon ng issue yun kung hindi pa tapos yung impeachment mo sa Senate. Okay. Hindi ko best person and the best office to answer that is the ombudsman himself Kaya or nga. the office of the ombudsman. Tanungin Hindi niyo ko alam ombudsman. kung bakit Bakit si Sara? Siya ba ang kumilos, ang ombudsman naman, di ba? nila inaksyonan at hindi ko alam bakit mabilis nilang inaksyonan. I don't know. Gusto kasi nilang antayin mga kababayan na papalit na ang ano pala mga kababayan, next month, July 25, bababa na pala si Samuel Martires. At ang ipapalit ay yung appointee ni Bangag. Paano kung si Dilima ang i-appoint na ombudsman? Ay, naloko na. Sabi ko lang that the lawyers are ready to answer any charges, whether it is in courts, in the Sandigan Bayan, or in the impeachment court. What's your thoughts for the trial? Are you personally prepared to attend the Depende kung ano sabi ng mga lawyers, ma'am. Kung sinabi nila na pumunta ako, pupunta ako. Pag sinabi nila na huwag ka pumunta, hindi ako pupunta. Last one. Ma'am, kasi ngayon, kasi ngayon nagpaparamdam po si Luke Frasco. Kasi ano ito, good for 6 months. So, January next year na. Ma'am, Okay. nagpaparamdam po si Luke Frasco ngayon as possible contender for the speakership against Luke Frasco? against Kaya pala inaway niya si mga kababayan, no? Si Tambaloslos dahil may balak doon si Duke Frasco na tatakbong House Speaker. Tapos, sisip-sip sa mga Duterte. Too late to be a hero, Duke Frasco. I know
yung asawa ni Duke Frasco, si Secretary Frasco, was your former spokesperson. Ma'am, are you open to supporting Kong? No! Huwag mo suporta yan, Sarah. Ayoko na makialam dyan sa House of Representatives. Oh. Good luck sa kanilang lahat. Good luck sa kanilang lahat. Ma'am, Yes, ma'am. nung mga nakaraang meetings po kasi, nabanggit ni Senator Chase Escudero, yung tungkol dun sa appearance ninyo or possible appearance ninyo sa Senate impeachment court. Pero depende daw po yun kung appearance nyo as what? As a witness? Kasi depende daw po yun kung saan kayo iuupo eh. Kasi di ba may kanya-kanya lugar yun? Will you attend as a witness? Kasi kung witness, upo kayo sa witness stand. If you will attend as a lawyer, then you will sit with the lawyers in the defense team. Will you attend as a spectator? If ever po, ma'am, you would attend as one. Oo, kantayin ko kung ano yung sasabihin ng lawyer. Ma'am, You will attend as a... Yes, ma'am. statement lang yung house na ang layo, yung answer with caution po na final defense, ang layo daw po dun sa bloodbath na gusto niyo. Just Okay. Sige. Ako yung client. May sarili akong gusto. Meron akong mga abogado. No, ito na ang sagot mga kababayan sa mga birada ng mga animal. Kagaya ng mga reject ng mga kababayan, mga dilawan, sinapalasista. Nasaan ang bloodbath? Ang sabi mo, bloodbath, bakit pinapadismiss mo? Oh, itong sagot ni Sarah. Siyempre nagbabayad ako sa kanila for their professional services. At yun yung expertise nila, yung maghanda at mag-defend ng impeachment case. So, as a client, hindi ko papairalin yung gusto ko over doon sa gusto ng abogado because that would mean I'm wasting my money paying my lawyers but not listening to their expert advice. So, gusto ko ng bloodbath. Pero iba ang gusto ng mga experts Lawyers. and sila yung binabayaran ko. Ayaw kong magsunog ng pera Kaya nga. para lang hindi makinig sa kanila. Thank you. Thank you. Maraming humabol. Daming issue nito mga kababayan. Oh. Ang daming sasagutin ni Claire Castro bukas mga kababayan. Sabi ni General Torre na dapat daw lumagpas daw yung mga pondo. Torre na naman mga kababayan. I know you have feelings about General Torre. Feelings? Do you feel po ba yung Ano yung feelings ko? Your feelings toward General Torre. Definitely not love. Grabe naman reporter. I know you have feelings towards Torre. Yung pisot na yon, support. si General Torre, pero sabi niyo po ba itong paglabas ng mga police natin sa mga istasyon would help resolve criminality sa bansa natin? Oo. Kasi ganito yan. Diba? Meron kang police to population ratio at meron kang gustong gawin na police visibility. Kahit anong gawin mo, hindi dadami ang police, dodoble ang police overnight para umabot yung police to population ratio mo at magkaroon ka ng police sa kada kanto na ang buong teritoryo ng Pilipinas. Kulang talaga mga kababayan. Dapat ang ginagawa ng Pilipino, I'm trying not Ng gobyerno. to utter the word B-O-B-O ha. Ang ginagawa ng Pilipino, nag-iisip siya. Ang daming teknolohiya na available na ngayon sa market. Paano ko ba Yung mga surveillance technology mga kababayan. gagawin at gagamitin ang modern technology para sa trabaho naming mga pulis? May drone, may robot, may CCTV, napakaluma CCTV na yan. lang. Oh, CCTV. Dapat ramihan ang CCTV mga kababayan. Sana no, doon sa mga kanto-kanto mga kababayan, gamitin talaga technology. Parang mayroong direct na telephone mga kababayan na pwede kang, kailangan mo ng tulong. Andun, sa may kanto, may telepono na direkta sa mga kababayan sa linya ng pulis. Dahil, paano kung walang load ng 911? 911, ang dami pang, please press 1 to talk in English, press 2, wala na. Tingin din ang surveillance and then, dahan-dahan, dagdagan ang personnel. CCTV,
at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe. Harness. Para. Eto, ititwist na naman to ng media mga kababayan na sinabi ng ni Sarah na gagamit ng robot. Pagtatawan ng mga dilaw. Sigurado tayo. Ititwist nila ito. Gumaling, gumanda, at Aminin ni Sarah, technology. umayos ang trabaho ng pulis. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis sa kanto? Hindi lahat ng kanto malalagyan ng pulis mga kababayan dahil kulang talaga. Minsan nga, di ba, wala na tao doon sa istasyon mga kababayan. Na talagang yung, salamat, andito na tayo sa istasyon. Pagpunta sa istasyon, wala tao. Andun lahat sa kalye. Tapos saan kalye? Hindi namin alam kung saan. Hindi mahagilap. Na with the drone, with the CCTV. Kahit CCTV lang. robot ang pagkakaalam ko sa pangalan nila, Oo. Pero mga technology, mga kababayan. Latest technology. na pwede mong ano tawag yan? Hindi ikalat. Hindi. Anong tawag nung... Survey? pag Surveillance? ang pulis? Nagro-ronda? Patrol. Patrol. Ronda. Yes, sorry. Pwede mong hindi na papagod ang drone. So magpatrolya yung drone 24 hours. Pero, ang drone, mga kababayan, madaling malubat. Siguro, tagtarin na lang ng mga kababayan. Talagang CCTV at mayroong command center. Ang kulang dito, mga kababayan, mayroong CCTV, pero yung mga CCTV iyon, mga kababayan, walang nagmo-monitor. Yan lang. Mayroong taga-monitor ng CCTV talaga na wala nang ibang mga kababayan gagawin kundi magbantay dyan. Mayroong kailangang respondihan at paglagay ng emergency button. Mga ganyang teknolohiya, mga kababayan, siguro. Yung CCTV, hindi napapagod yan. So, yung CCTV mo, 24 hours, bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis na hindi mo nga talaga mahabol yan lahat Kasi ang daming kalye with, kanto. your, Personnel. human Limited. workforce. So, dapat ang iniisip mo, how to modernize and leverage the available technology out there to improve the Philippine National Police. Andun pa rin tayo sa 1980s, 1970s na magpatrolya ang mga Kaluma si Tore Nilumutan na rin mga kababayan. sa daan. Mm. Di ba nga, pwede mo nang hulihin ang tao or pwede mo nang i-charge ang tao or i-fine ang tao based on CCTV footage? No contact. Apprehension. Pwede na, di ba? Kasi meron ng contactless apprehension sa traffic na supposedly dapat ginagamit na rin natin. So, hindi ko sorry, I'm just really frustrated sa Frustrated. mga pangyayari. Kami rin. How are your lawyers applications? Sabi niya, ni Attorney Michael Powa, he is the spokesperson for the defense team. So any questions about the impeachment, you can direct it to him and then he will give you an interview. Di? Saan ito po sa son? Kasi sinabi niya sa Australia, you will be with, rather be with Oh, that's an idea, no? Ikaw nagbigay ng idea na yan. Tanong lang. Nang ano? You said it Australia. Ma'am, so pending ang Ante, no, meron kasi kaming supposed rally, Free Duterte now rally sa Korea. Korea. After na Australia, mga kababayan, Korea. Alam niyo ba kung anong common denominator ng mga bansang iyan? Lahat iyan member ng ICC. At lahat pwedeng paglipatan ni PRRD. Baka yan ang purpose si Sarah, no? Pinitingnan muna niya, mga kababayan, kung alin dito ang pwedeng paglipatan, mas mabuting paglipatan ni Tatay Digong if ever mabigyan ng interim release. Korea o Australia? But naka-hold yun. Naka-hold yun. So, hindi ko alam kung matutuloy yun. Is that the original schedule? Sa SONA, sa 28. So, Ma'am, if you're not attending this one, very quickly, what is the state of the nation for you?
Bugtong hininga na lang. The state of the nation is dire. It is Dire. sad. And for me, personally, it is frustrating. Ma'am, lahat ng Frustrating ang state of the lahat nation. yun na-attendan nyo. I mean, halimbawa may schedule sa Korea or any other countries, lahat yun balak ng attendant talaga. Or Sinusubukan namin, sir. Nagdidepende kami sa invitation ng Filipino community abroad. So right now, meron kaming naka-hold na Korea and merong confirmed na Kuwait sa August 8. Kuwait. Dahil, ma'am, Kasali ba sa gyera ang Kuwait? Parang hindi naman. dahil meron pa akong kailangan kasi gawin. so postpone siya. Hindi man siya postpone, naka-hold lang siya. Ayusin lang yung schedule, kumbaga. Ba? I'm curious, yung nagbabayad ng expenses nyo, sila or personal money? Hindi, ako. Sila nagbabayad ng events. Kasi, sa kanila yung organization, event, coordination permits, lahat-lahat. Yung travel ko sa akin. Oo, malinaw yan mga kababayan ha. Walang gastos ang gobyerno niyan ha. Ang travel kay personal kay Sarah, ang event mga kababayan, sponsored ng mga tao doon, mga kababayan, mga OFW. Yes, sa Basta akin. linawin natin hindi pag personal. Pag personal, no government funds are used. Thank you. Thank you. Thank you. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.